Wala sa batas kung ano yung red tagging. Red tagging is not a crime under our statute books. Kinontsaba niya ang mga CPP, NPA, NDF urban operatives like Franz Castro, Raul Manuel, Arlen Rosa. Mainit na balita, pagpapasara sa SMNI, pabor sa mga kilusang komunista, Makabayan Block, nakatikim ng leksyon kay Attorney Suplico. Hindi na nga mapigil-pigil at pasado na sa pangatlong pagdinig ng Kamara ang panukalang batas na naglalayong bawiin ang prangkisa na ibinigay sa Suara Submedia Corporation sa ilalim ng kanilang business name na SMNI. Isa na nga sa mga pangunahing kumontra ay ang Makabayan Block na dati na ring may issue sa nasabing network dahil daw sa mga red tagging at pagpapakalat nito ng mga fake news laban sa kanila. Bagay na pinalagan ni Attorney Suplico dahil wala sa batas daw ang mga pinagsasabi nila. Noong August 12, 2022, resolution number 230 ay final nitong mga Makabayan Block. Yung block ng kaliwa dyan sa Kamara. Kongreso. Na allegedly, sila po ay na red tag. No? At ina-urge lamang nila yung NTC na i-apprise sila. Ano bang ibig sabihin ng apprise? I-update lang sila. So ako nga kung ako ang maghusga dito, hindi na kailangan ng resolution. Sayang yung papel. Sumulat na lang kayo sa NTC. Kung ano na yung kaso ng SMNI na kinakaharap doon. Okay. But anyway, ito yung sinabi nila, red tagging. Ayan ha, red tagging. So, Resolution 230. Ngayon po, sinundan ito ng Resolution 1428. Sila pa rin. Sila pa rin. Yung Makabayan Block. Congresswoman Brosas, Congressman Manuel, Congresswoman Castro. Ito naman ay condemning fake news. Yan, red tagging pa rin, no? Okay. Na allegedly ginagawa dito sa SMNI. Now, mind you ha, bago tayo iwanan yan, gusto ko lang i-explain sa inyo na wala sa batas kung ano yung red tagging. So wala sa batas yung red tagging? Wala sa batas. So, sabi namin sa mga kami mga abogado, nagsasabi, nolum crimen nola poena sine legi. Latin yon for saying na kung ang isang act hindi dinideclare crime ng batas, hindi crimen yon. Okay, ulitin natin ha. So in short, sinasabi namin, nolum crimen. Walang krimen. So walang red tagging? Walang red tagging. Red tagging is not a crime under our statute books. Walang batas. Okay. Ayon nga kay Ka Eric ng SMNI, ay talagang pinagtutulungan nilang pabagsakin ang mga posibleng maging sagabal sa kanilang mga plano at isa na nga rito ay ang makakaliwang kilusan na talagang hayagang binubulgar ng SMNI sa kanilang mga programa, lalo na ang pagkukubli nito sa likod ng mga party list na kasapi ng Kamara. Una, bakit po ba nangyari sa SMNI at sa ating mga kasamahan? Sa SMNI, kay Ma'am Lorraine, kay former President Duterte, kay Pastor Kibuloy sa SMNI. Bakit nangyari po ang atake na ito? Sa karapatan sa malayang pamamahayag. Dahil ba nagtanong si Ka Eric ng 1.8 billion pesos ba ang totoong kagastusan o expenditures ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang traveling expenses? Hindi po. Matagal na pong gustong sirain, paluhurin at ipatiklop at paralisahin ang SMNI at ang mga anchors nito kagaya ni Ka Eric at ni Dr. Badoy na siyang layunin noon pa ng CPP, NPA, NDF at mga kasabwat po nila. Malinaw po mga kababayan kung sino at ano ang punot dulo nito. Una, nagsimula po ito sa political ambition ni Martin Romualdez na maaga pa na kanyang binabangga ang mga Duterte, lalo na si Vice President Sara Duterte. At dahil dyan, kinasabwat niya, kinasapakat niya, kinontsaba niya ang mga CPP, NPA, NDF urban operatives like Franz Castro, Raul Manuel, Arlen Rosas, Teddy Casino at mga grupo nila na mga dati kong kasama, dati namin kasama sa CPP, NPA, NDF. At ginamit sila bilang mga attack dogs at mga tagapagbusal
laban sa mga grupo at organisasyon na lumalaban sa kanila at nagiging kalaban na rin sa politika ni Martin Romualdez. I'm talking about the Vice President Sara Duterte, who is now a very staunch advocate of anti-communist terrorism sa ating bansa. Former President Rodrigo Duterte, Pastor Kibuloy, the founder of SMNI. And kami, ako, si Ka Eric, si Dr. Badoy, kami po ang mga nakikita ng CPP, NPA, NDF na mukha at boses nang lumalaban sa communist terrorism at malaki pong impact ng aming paglaban sa kanila. Kami nila Sara Duterte, nila Rodrigo Duterte, nila Pastor, at ang buong SMNI network. And because of that, hiningi nila ang ulo namin kay Martin Romualdez na makapangyarihan pa kay sa presidente kung gumamit ng poder at abusuhin ito sa poder sa kapangyarihan sa gobyerno. Dahil gusto rin ni Martin Romualdez na mawala ng platform kung saan naghahayag ng kanyang saloobin ang very popular still na former president natin na si Tatay Digong at ang kanyang mga paghahayag ng katotohanan sa mga abuso sa pundo at kapangyarihan ng gobyerno ay tinarget na rin ni Martin Romualdez ang SMNI. Ganon din po ang kanyang pagtingin na i-take out mong SMNI, si Pastor Kibuloy, mawawala na ng boses si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte. At syempre, collateral damage kami dyan para sa CPP, NPA, NDF. Yan pong punot dulo kung bakit kami napunta sa Kongreso. Dito na pumapasok ang tatlong membro ng Makabayan Bloc na harap-harap ang pinapangalanan ni Ka Eric sa kanyang mga expose, particular sina Raul Manuel ng Kabataan Party List, Arlene Brosas ng Gabriela, at Franz Castro ng ACT Teachers Party List na di umano'y mga tagapagsalita ng kilusang makakaliwa. Ngayon, ay nasa kamay na ng Senado ang nasabing panukalang batas upang dumaan na naman sa isang lehislatibong proseso kung saan ay magkakaroon pa ng pagkakataon ang nasabing network upang ipahayag ang kanilang depensa kontra sa nasabing mga aligasyon. Okay. So, ano mangyari ngayon dito? Yan. Ito po, no? Yan ang tanong. Ano ang mangyayari ngayon, dito? attorney? Okay. Excuse me. Ano mangyayari ngayon? Ang panukalang batas na yan, 9710, ay i-forward yan o i-transmit paakyat doon po sa Senado. At yun po, according sa ating saligang batas, mag-undergo din ng 3 separate readings on separate days. Okay. So ano muna? So dadaan pa rin sa tatlong magkakaibang pagdinig pa rin, attorney. Pareho din. Pareho din sa Kamara. Okay. So akyat niyan doon po. Pupunta yan doon sa Senado. Babasahin yan on first reading. Ang binabasa po on first reading, title at referral sa committee. At ano ba ang committee na katumbas ng Committee on Legislative Franchises doon sa Senado? Ano sa Senado yung counterpart nila Committee doon? on Public Services. Okay. Yan ang pangalan ng committee. Na pinamumunuan ni Senadora Grace Poe. Okay. Okay. Ngayon po, pag na-refer yan doon, doon sa committee ng Committee on Public Services, magkaroon po ng hearings yan. Iimbitahin din yan ang NTC, imbitahin ang SMNI, imbitahin yung mga kung sino man ang so same process doon sa Congress. Opo, opo. Para yung proseso. Okay. Ngayon, kaya lang, iba ang Senado, ibang sa House. Sa House, hindi patas ang laban eh. So, Yes paano? or no ka lang doon eh. Oo, di ba? Hindi kayo makapagtanong. Hindi. Ang katanungan mo doon, ang sagot mo doon, pigil ka eh. Yes or no ka lamang eh. Dito sa Senado, sa tingin ko, paano bigyan ba ka ng naiba? pagkakataon mag-explain ng sarili mo. Okay. Kaya yung lahat na explanation namin na ginawa dito sa Kamara, wala yun. Dito sa Senado, yes, tama yun. Patas ang laban sa Senado, hindi patas ang laban sa Kamara. So may chance kayo na ma-explain yung ano. Tama yun. Tama yun. Ngayon, anong mangyayari? Doon po sa Committee on Public Services, magkaroon po ng hearings yan. Okay? Magkaroon po ng interpellations. Magkaroon po ng amendments yan. At ang amendments, papasok yan doon. Now, sila na yun, no? May committee report din to eh. Now, hindi ko alam, hindi ko na-anticipate, no? Kung ipaakyat yan ang committee report na yes or ipaakyat yan na no. Yan ha, yan ang ano doon. Kung hindi nila aprobahan yun, pwedeng mamatayan dyan. Natural death. Dyan po sa Committee on Public Services. Nakuha partner? Oo. Maraming namamatay doon, nagla-languish. Nag-expire.
napapaso na lang doon. Napapaso, oo. Bakit sinasabi ko napapaso? Kasi po, pagdating ng pagdating ng June 30, 2025, tapos na yung Kongreso. Kung So, naiwanan ka pa, no? At mababaliwala na yon. baliwala na, uulit ka doon sa A na naman ulit. Okay. First step ka na naman ulit. Mhm. Now, ito ha, partner, importante ito ha. Mm. First time na nangyari na pumasa ng House Bill na binabawi ang prangkisa ng isang network. Grabe, Oh, Nasa remember, history pala tayo.